So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga pari. No? Alam mo naman, dito sa atin, ang Katoliko ay mga pari talaga, nagmumuno niya, namumuno. Pero, minsan, di ba, tinatawag ninyo yan, tinatawag ng bawat tao, Father. Minsan, doon kayo nangungumpisal sa isang tao, sa isang tinatawag nyo, Father, yung mga pari. Tanong ko ngayon, bakit kayo nangungumpisal sa isang tao na katulad lamang ninyo? Minsan tumatawag ka, Father, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan kasi nagkasala kami, nakikipag-away ako, nakipag-chismisan ako. Tapos minsan may sagot pa yung mga Father ng ganito, ganyan, gawin mo ito, ganito, ganyan. So, sa ganong salita, napapatawad ang kasalanan nila sa pamamagitan ng pagpangungumpisan nila sa kasalanan na doon sa isang tao. Dito sa kasulatan, dito sa Matthew chapter 23 verse 9, sinabi dito, do not call anyone on earth your father, for one is your Father who is in heaven. So dito sa mundong ito, wala kang tatawaging Father kasi isa lamang ang inyong Father or ang ating Father, kundi ang ating Diyos na nasa langit. So kung tinatawag mo yung Father, yung mga tao na yan, so nangangahulugan, Diyos yan sa'yo. Nagiging Diyos yan sa'yo, sa inyo. Then every time na mangungumpisal kayo, umihingi kayo ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan nila, so nangangahulugan talaga, sila na ang inyong Diyos. Magiging umalilin lang kayo, nalilin lang kayo kasi nga hindi nyo alam kung ano ang sinasabi mismo dito sa kasulatan. Walang ibang magpapatawad sa inyong kasalanan, kundi ang Panginoon lamang. Noong unang panahon, sa panahon ni Kristo, noong nangaral pa siya, in His time, dito sa mundo nito, may mga tao na pinapatawad ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan. Di ba sabi ng Panginoon, humayo ka kasi pinapatawad na ang inyong kasalanan. At maraming mga Parisiyo o mga tao na nakakarinig nito, ang sabi nila, bakit niya ginawa ito? Bakit niya ginawa ito ang pagpapatawad? Isa itong kalapastangan sa paningin ng Diyos. Kasi nga, walang tao na magpapatawad kundi ang Diyos lamang. Diba? Sinabi nila yon doon kay Kristo na hindi naniniwala kay Kristo. Pero ngayon, nabaligtad ang panahon. Ang tao na ang tinatawag nilang Father or Diyos. At doon na rin sila humihingi ng kapatawaran ng kanilang kasalanan instead na mismo nagdidirikta sila sa Panginoon. So sa daling salita, hindi lamang ang idolatry or pagsamba ng Diyos-Diyosan ang kanilang kasalanan, kundi para sa kanila, nagiging Diyos na rin nila ang mga pari. Nagiging Diyos na rin nila. Kasi paano mo magiging Diyos yan? Bakit ka diyan? Every time na humihingi ka ng kapatawaran sa kanila, tapos bibigyan ka pa, magdasal ka ng mga ganito, mapapatawad na o isipin mo, pag gawin ka pa ng ganito, halimbawa 10 mga ganito, 10 hilmiri, paano kung hindi mo magagawa yan? Hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Isa yang false doctrine. Isa yang kalukuhan, isa yang basura. So mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng doktrina. Kung akala ninyo wala itong epekto, maniwala kayo pagdating ng panahon, aanihin nyo ang bunga sa mali-maling doktrina. Siguro hindi ito itinuturo ng mga kahit sino, pero ito ang katotohanan. Bakit mo tatawaging Father? Hindi naman yan Diyos. At bakit ka diyan nagdarasal? Hindi naman yan Diyos. So dahil ginawa mo yan, tinawag mo siyang Father at tinawag mo siyang Father, at dyan ka rin nagdasal, nangingi na or nangumpisal na patawarin ang iyong kasalanan, is para sa iyo, Diyos na yon. Nagiging Diyos na yon sa iyo. Tapos bibigyan ka, magdasal ka ng ganito, ganyan, 10 Hail ganito. Paano kung hindi mo masunod yan? Hindi napapatawad ang iyong kasalanan. Dito ba sa kasulatan, mayroon bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ganun? Na gawin mo ito, Hail Mary, ganito, ganyan. Di ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? If we confess our sins to Him, He is faithful and just
Patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Naalala niyong isang taong magnanakaw at kriminal, kasama mismo ni Kristo doon, ipinako sa krus. Ang sabi ni Kristo, sabi ng kriminal, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ngayong araw na ito, sinasabi ko sa iyo, kasama na kita sa paraiso. O, ang dali niyang pinapatawad. Pinapatawad siya agad. Hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo, magdasal ka ng Hail Mary na ganito, 10, ganito, para mapapatawad. Hindi. Pero, dito ka dadaan sa mga pari, bibigyan ka ng maraming mga requirements. Samantalang hindi naman yan inutos ng ating Diyos. So sa nangangahulugan na kayo na gumagawa nito ay sumusunod sa mali-maling turo, mali-maling paniniwala. Kung ipagpatuloy nyo ito sa kadiliman ang bagsak nyo, kaya gumising kayo. Gumising kayo dito sa mali-maling turo ninyo. Kasi pagdating ng panahon, gigising kayo sa kapahamakan. Mga kaibigan, ito ay payo lamang, no? Basahin nyo po ang nakasulat at intindihin nyo po. Dito nga sinabi niya, do not be called Ravi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. So lahat tayo dito sa mundong ito magkakapatid. Yang tao na kinumpisalan mo, na hinangan mo ng kapatawaran, Father, patawarin mo, makasalanan din yan. Makasalanan din yan. Anong malay mo na ang kasalanan yan, mas malaki pa ang kasalanan yan kaysa sa iyo? Or anong malay mo, di ba? Bakit ka diyan humihingi? Iyang tao din yan naman, humihingi rin ng kapatawaran sa Panginoon. Yan ay isang uri ng pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Hindi lang ang mga ribulto, mga anito yung sinasamba nyo, kundi sinasamba nyo na rin ang isang pari. Ito naman mga pare na kunwari sabi nila 10 years sila sa ganito, hindi pa rin nakakaalam at bulag pa rin sa katotohanan kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Kaya gumising kayong mga tao. Gumising kayo. Kailan kayo gigising? Doon kailan huli na? Kailan kayo kailan nyo bubuksan ang Biblia? Kailan nyo intindihin ang sinasabi ng Panginoon? Kailan? Kung kailan huli na? Wala nang oras. Wala na, hindi mo na matatawag ang Panginoon. Malayo na ang Diyos. Kailan? Doon ba yun? Iwasan nyo po ang ganitong klaseng gawain. Habang may oras pa, habang matatawag pa natin ang ating Panginoon, habang malalapitan pa natin siya, tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Hindi ito isang paninira, kundi ito ay isang babala. Nung na dapat ninyong iwasan at bumalik kayo sa tunay na Panginoon at hindi sa mga religion na nagtuturo sa inyo na mali-mali. Mga religion na naghahatak sa inyo upang kayo mas maimpyerno pa kaysa sa inyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.